Good morning everyone. Welcome again to my vlog. Pupunta tayo sa AV Moto. Ni-revive ko pala tong aking I'm supposed to sell this one, pero di ko kaya. Meron kaming dito, hate and love relationship nitong helmet na to and to think ginamit ko pa siya ngayon kasi mainit ngayon tapos naka-jacket pa tayo mga parts, wala better safety than sorry. Iba pa rin yung safety tayo mga parts. Kung mainit ngayon, mainit talaga kasi mahirap na matimingan tayo So ayun, pupunta tayo sa AV Moto nga kasi tong nila, tong shock absorber nila na Pro Fender, na-remember ko dati nung pinakabit ko siya, sabi nila may 2 years warranty. Last week kasi nung pumunta kami ng Batangas, nung nakita nyo naman yung video, wala namang lubak dun walang lubak dun, pero all of a sudden nabasag yata partially nabasag yung aking bearing sa likod. So nag-cost siya ng reaction to other parts like yung mugs. Yung mugs ko parang may broken line Para siyang tawag nito, bumiyak yung aking mugs. So sabi ko, delikado to. Hindi pwede dapat ganito. So ayun, naisip ko, tapos nakita ko yung aking shock absorber, hindi na ma-adjust yung ilalim, sobrang tigas niya na hindi na siya ma-adjust, which is weird yun kasi actually noon pa man ganun na siya. Hindi ko maintindihan bakit. Nung balik natin kasi may 2 years warranty naman to. Doon ko na realize na siya, na may problem yung aking shock absorber dun sa may kaliwa, sa may kanan banda, kung saan may sira yung aking bearing. I don't know kung may reaction siya dun sa may connection siya dun sa problem with my bearing, or siya yung nag-cause ng reaction dun sa bearing ko, tapos yung bearing ko nag-cause ng reaction dun sa mugs. So I don't know. So kailangan ko siyang isauli kasi sabi ng AV Moto 2 years warranty, no question asked, we will replace that. Diba? Let's see. Dito nyo malalaman ngayon kung i-replace ba talaga nila or aayusin nila. Hopefully replacement talaga dapat, kasi sira siya hindi siya basta-basta ganun It's supposed to be smooth yung pag-turn ng knobs sa ilalim, kaso etong sa ilalim ko, sa may kanan banda na knobs, kailangan mo ng vice grip para ma-move mo siya. Ganun siya kalala. And to think, pupuntahan natin tong lugar na to na napakalayo, diba? So ayun, wala akong choice kailangan ko ipaayos talaga kasi magwa 1 year na siya bago ko i-install siya. So kung nagtataka kayo bakit naman ganun, wala pang 1 year yung aking motor, nagka-problema na siya, I don't know. Kasi to be honest mga parts, hindi naman ako pumupunta sa mga lubak-lubak. Timingan lang talaga na napupunta ako doon. Kasi alam mo naman dito sa daan natin sa Pilipinas, lalo din dito sa Manila, alam mo yung smooth na yung daan, all of a sudden bug, gaganon ka. Hindi mo ayoko kasing biglang lumiko tapos kasi pag ganun ang ginawa mo kasi mga parts, pag bigla kang liko, may tendency kasi na makakabangga ka sa kabila Hindi mo alam di ba? Kasi alam mo naman yung mga motor dito, biglang sumisingit,
So ayoko nang ganun eh. So might as well i-sacrifice ko na lang yung sarili ko na dire-diretso ka. Pero yun nga, sa sobrang sacrifice, compromise nga yung ating mga shock absorbers. Yun ang problema doon mga parts. Yun ang kailangan nating ayusin ngayon. So nasira yung shock absorber natin, kailangan natin ipaayos sa kanila mismo. Well, again, sinabi nila, we will replace that, no question asked. Let's see kung totoo yung sinasabi nilang ganun. First plan ko talaga is Profender, pero meron pala silang RCB na shock absorber na same function ng same, I don't know with the quality, pero RCB yun brad eh, Racing Boy yun eh, same function ng Profender, di ba? So dun pa lang mga parts, malalaman mo na kaagad na na pwede palang ibang option. Ewan ko lang sa kanila bakit hindi nila i-pursige yung RCB. Siguro may quota sila dun sa Profender. Ganun naman yun eh. Pero maganda ang Profender mga parts. Thailand yun. Yeah, Thailand yata. Oo. Maganda rin naman RCB. Pero yun nga, lagi nila, parang nalungkot sila nung sinabi ko mag-RCB na lang ako boss. Tapos 390mm lang yung RCB eh. So obviously bababa yung likod ng aking shock absorber, ay yung aking position. Yun ang mangyayari doon pag nag-RCB ako. So mas lapat na yung paa ko kasi 390 eh. Pero yun nga, ang kinakabahan ko naman doon kung bakit ako nag-Profender, kasi baka ma-compromise naman yung quality ng aking bounce. Yun ang inaalala ko bakit ako Profender. So ang Profender kasi mga parts, 430 kasi yung niya. So masyado siyang malaki. Masyado siyang malaki for me. So tumaas na actually lalo itong aking motor. Yun ang problema niya. Tumaas siya lalo. Kaya tingked ako dito, depende sa sapatos ko eh. Sana palitan nila talaga. Dapat palitan nila kasi based on their words, we will replace that, no question asked. Let's see about that, kung totoo yung sinasabi nila. Kung totoo naman, di good. Sana totoo. So let's see. Talagang pinaano ako, ibang way itong pinapuntahan sa akin. Ibang way talaga siya. Ni-revive natin tong ating helmet na Rook. Dapat binibenta ko na to eh. Hindi ko mabenta-benta eh. Tapos lalo na ngayon mainit, diba? So maganda talaga tong sunshade na to, yung visor na to. Talagang madilim siya eh. So, kaya ko mag-ride na gabi. Ito yung gamit ko. Pero syempre, as much as possible, ingat lang. Kasi madilim siya talaga. Ito yung problema dito sa visor nito kasi super tint siya. So anyways, Ricardo, music on. Pinaano pala niya ako? Expressway. Oh, sana may pera to. Oh, meron pa. Balance 588. Yahoo! May pera pa ako. Skyway North. Alright. Kasi malayo kasi talaga to eh. Malayo talaga tong AV Moto na to. Lagi atong lugar na to. Nung pumunta ako sa sa may Fairview ako dumaan. Sobrang layo niya. So Balichas yata yun. Tapos dumaan ako doon. Sobrang layo niya talaga. Kaya pala pinapunta ako dun sa Quezon City. Sinundan ko lang siya sa Araneta. Dito pala ako papadadaanin talaga. Anyways, thank you Waze for the first time, and thank you all sa'yo.
Ang balance ko 1,453. Addict tong ano na to. Kanino kaya yun? Uy pala rito. Tangi ang buhay to. Hindi itong daan na pinuntahan ko. Grabe itong lugar na to. Sasadyain mo talaga. Lubak ah. Lubak. Grabe layo talaga. Ay, wala lang akong choice talaga. Lubak pa sobra. Ay naku, sana last na to. Grabe lubak. Grabe. Grabe ang struggle talaga going here. Dito ako pinadaan sa dati kasi dito ako pinadaan, sobrang traffic naman. Dito ako pinadaan ngayon, sobrang lubak naman. Magpapalit tayo ng, sabi sa akin na under warranty pa naman, so hindi siya talaga mamumove ito. Dapat kasi na namumove to, kaso hindi siya namumove. Yun ang problema dito sa kanya, hindi siya namumove, nag-lock siya eh. Gusto ko sana bro yung parang yung parang adventure bike. Kaya mo? Yep. Alam mo yung sobrang lambot? Kasi hindi naman ako nagbe-banking eh. So okay lang sa akin na kahit malambot. Pero not to the much na kasi may problema kasi ako sa spine. So ko talaga na sakto lang yung dito niya. Feeling ko sakto lang. Ang feeling ko yung rebound lang niya talaga eh. Kasi yung time na nag-adjust ako dito talaga hindi ko na siya ma-adjust eh. Kaya ako nagreklamo. And so far okay naman yung dito. I don't know kung ano yung purpose niyan. So yun lang gusto kong mangyari bro. Gawin mo siyang parang adventure bike. Si anong uli pangalan mo? Albert? Ayan si Albert. Ayan. So total replacement sa lahat. Ayan. So yung replacement. Both shock absorbers. Ayun. Ayun na nga mga parts, pinalitan nila ng bagong brand new. Kaya natin sa lubak. Pa-bounce ko pa ng konti. So pinapatest lang sa akin yung motor. Yung play. So thank you so much AV Moto. Grabe. Totoo nga yung sinabi nyo na papalitan nyo no question asked yung unit. Sobrang galing. Kasi nasira yung knob sa ilalim eh. Hindi ko na ma-adjust yung bounce nya. So pinalitan nila ng brand new na shock absorber na Pro Fender. Same kulay, same lahat. Yan, meron pa rin ayoko ng ganito. Gusto ko yung nagbabounce talaga ako. So malaking bagay yun na totoo sila sa mga sinasabi nila. Kaya ako sa inyo mga parts, kung gusto niyo magpalit ng shock absorber, try nyo ang Pro Fender. Okay yung Pro Fender kasi maganda yung nila, warranty nila. Talagang 2 years. So lang yung medyo malambot talaga. Okay yung kanina. Kasi ito gusto nilang i-tune to based dun sa sukat ng aking timbang, pero based on experience ko parang gusto ko siyang mas malambot yung ilalim, yung bounce. Ayoko kasi ng masyadong masyadong matigas.
sakit sa spine. Balik muna natin tong motor kasi pinapatesting lang sa akin yung ano, yung timpla ng bouncing baby boy. Pag pumunta ka lang talaga dito, masyado siya talagang malayo, parts. Pag dun ka sa Commonwealth dumaan, nadadaanan mo pa talaga yung Fairview eh. Kaya medyo madugo yung traffic dun. Tapos dito naman kanina, pinadaan ako sa ano, expressway, and I have a feeling later, kasi dun din naman akong pupunta uli tayo sa expressway. Kailangan ko na medyo ano pa, malambot. Ayoko nang matagas talaga. Gusto ko malambot talaga. I think 8. Bro, lambutan mo pa yung bounce. Medyo may problema talaga ako sa spine eh. Mararamdaman ko siya eh. Series of gastos. So gumastos lang ako ng 800 pesos. Siyempre. Yan, okay na. Pina-tuning ko lang sa kanila. Pero sobrang thankful ako sa AV Moto. You guys are the best in after sales service. Tama yung ginawa nyo. Talagang totoo yung sinasabi nyo na palit kayo pag no question asked. So nag-question sila kung ano daw nangyari. Nabaha ba daw? Hindi naman, kasi so far hindi naman ako nabaha. Maingat naman ako sa motor ko. So wala naman akong problema dyan. So yun lang. Sabi nila i-under warranty natin to, sir. Di sige. And that's good. I'm actually very happy about it. So yun lang mga pards. Thank you so much for listening. Always remember, stay safe, ride safe, and God bless. Bye.